Good day mga kaputol. So another day, another video na naman tayo. And for today's discussion is i-discuss natin or magbibigay tayo ng tips kung paano natin papahitikin sa bulaklak or paparamihin yung bulaklak ng ating mga bougainvillea. So before we proceed dun sa mga tips and tricks, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please make sure to click the subscribe button para lagi kayong updated sa mga videos na pinipost natin dito sa ating channel, Bonsaiistang Mapagmaragol. So tara, discuss na natin isa-isa. Alright, umpisahan natin dito sa variety to. Hindi ko sure kung splash to or lipstick. Puti siya nung umpisa pero ngayon may halo-halo na siyang pink. Hindi pa naman siya like nasa gilid lahat para matawag siyang lipstick variety. Pero we'll see in a couple of days. So unang-una na dyan, number 1 na pinaka tip sa pag-aalaga ng bougainvillea is yung medium or yung soil. Yung ginamit ko lang dito is mixture siya ng rice hull, pumice, mga maliliit na bato, at saka buhangin. Ayan. Para fast drain yung alaga nating mga bougainvillea. Isa kasi sa pinakaayaw ng mga halamang bougainvillea is yung matubig or nai-stack yung tubig sa loob, yung hindi siya nadidrain ng mabilisan. Yun ang nagkukos ng root rot na pwedeng ikamatay ng ating halagang bougainvillea. And then susunod dyan is yung tinatawag nilang full sunlight. Ayan. So at least or minimum of 6 hours sunlight every day. Maganda mamulaklak ngayon ang mga bougainvillea kasi summer. Sobrang mainit. So tuwing kailan nga ba pinakamaganda at pinaka-effective magdilig ng bougainvillea? Kapag nakikita nyo na yung medium ng halamang ito is sobrang dry na. Yan, sobrang dry. Kahit kaya nyo sa pinakaloob, dry na to. Wala na kayong makikitang basa. Paano nyo mako-confirm na tuyong-tuyo na yung loob ng pot na to? Makikita nyo siya sa dahon. Ayan. So kung mapapansin nyo, yung dahon niya is lantang-lanta na or latang-lata na siya. Isang sign na yan na kailangan na siyang diligan or wala nang tubig na natitira dito sa loob ng kanyang pot. The more kasi na nai-stress yung halaman na bougainvillea, mas gusto nila yon. Kasi right after mo siyang didiligan, kasunod nun is mga bulaklak na yan. So sa tuwing kailan, mga after 3 days siguro ng full sunlight, is super dry na tong pot na to. 3 days, lalo na kapag ngayon summer ang init, hindi mo siya didiligan ng after 3 days. Ganito yung mangyayari sa mga dahon niya at sa kanyang medium, super dry na siya. Mas gusto ng bougainvillea ng ganyan. So after a couple of days na madiligan mo na siya, yan, magsisilabasan na yung maraming bulaklak. Dito makikita nyo yung difference ng dahon before and after ko siyang madiligan. And napansin ko rin na yung comparison ng maganda yung bulaklak versus hindi is kapag ginalaw mo siya, hindi nahuhulog yung mga bulaklak niya. Unlike kasi sa mga ibang variety or sa mga ibang alaga na sobra sa tubig, ayan, nag-ano siya, na lalaglag. And so bibigyan ko kayo ng sample ng, hindi ko naman masasabing hindi siya healthy, pero yung bulaklak niya is mabilis mahulog. Ito kasi is nakalagay siya sa malaking pot. Tinatry ko siyang i-bonsai, kaya nangyayari every other day nadidiligan ko siya nang wala sa oras kasi nagdidilig ako ng mga bonsai ko. So sa sobrang ano niya, konting galaw lang or hangin is mahuhulog yung kanyang bulaklak. Ay, nahulog na nga. Ayan. Ayun, nahulog. Ayun, nahulog na naman. Ayun. So
So, nangahulog na yung, oh yun na, sagi ko, nahulog na naman. So, ganyan siya kapag nasusobrahan sa dilig. Although mamumulaklak siya, pero yung bulaklak niya is konti lang. Tapos, ayun, nahulog na naman yung isa. Konting sagi mo lang or konting hangin is mahuhulog yung kanyang bulaklak. Ayan. So, ito yung mga ibang variety natin. Ito halos kinalbo ko na siya last time. Pero tignan nyo naman. Grabe, mabulaklak. Puro bulaklak yan. Ayan, punong-puno. Ayan, sisilabasan pa yung mga maliliit dyan. Ayan o. White. Ito yellow yata to or orange. Hindi ko gaano sure. Okay, itong orange na to is may signs na rin na kailangan na siyang diligan. Ayan. So, bukod sa super dry na, yung kanyang medium is latang-lata na rin yung kanyang mga dahon. Huwag kayong magalala, hindi pa yan patay. Kasi kapag diniligan nyo yan, babalik yung sigla ng mga dahon and then mas darami pa yung kanyang mga bulaklak. Ito, papakita ko sa inyo yung comparison, no? For me, hindi pa siya pwedeng diligan. Kasi unang-una, healthy pa yung dahon. Like, maganda pa, buhay na buhay yung mga dahon. And then yung medium, although dry siya dito sa ibabaw, pero pag hinukay mo sa pinakaloob is basa pa yan. So like what I said, ayaw na ayaw ng bougainvillea na nadidiligan araw-araw. So wag kayong matakot kung hindi nyo madiligan yung bougainvillea. Mas okay nga yun na hindi siya nadidiligan araw-araw eh. Ayaw niya nadidiligan ng araw-araw kasi mamamatay talaga siya sa sobrang dilig. Okay, so yun lamang yung mga tips na pwede kong maibigay sa inyo para maging hitik yung mga bulaklak ng inyong mga alagang bougainvillea. So magdilig lang kayo only when needed, only kapag kailangan. Wag araw-araw. Full sunlight, fast drain na pot, magandang medium, and syempre yung pag-aalaga na rin natin sa kanila, di ba? So kung may mga questions kayo, may mga katanungan kayo, huwag kayong mahiyang mag-comment. Itanong nyo or i-comment nyo dyan sa comment section. Then try ko kayong sagutin or replyan. So didiligan ko muna tong mga to and see you again on my next video.